ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang araw po. Welcome na naman sa ating punto por punto. At may kasibahan po tayo. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Rhea Carrido at si Kapuntos Brother Edgar Laugan. Ang nagdala sa inyong magandang katanungan at komento. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroong katanungan galing kay 893 Mayo. Tanong, John D. Father, tanong ko lang po, ipinagbabawal po ba sa Bible ang paglalagay ng tato sa katawan? Salamat po. Ano po ba ang iyong kasagutan, Father? Salamat, Brother Edgar, Kapuntos na Edgar, sa magandang katanungan sa ating mahal na Kapuntos 893 Mayo. No? Ito po ang ating pagliliwanag sa magandang katanungan. Bawal po ba magpatato? Ating kinukode ang ating sagot dito galing sa isang theologian, si Matt Fradd, sa Catholic Answer. Atin mo nang mabasahin ang kanyang pahayag. Ito po ang kanyang pahayag, mga kapuntos. Old Testament prohibitions regarding tattoos are considered ceremonial laws. He quoted Leviticus chapter 19 verse 28. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print or tattoo any marks upon you. I am the Lord. And thus are not binding on Christians. There is nothing inherently immoral about a Catholic having a tattoo or a piercing. What would make those things immoral would be its content, message, or purpose. What message am I trying to send through this action? What is my motivation? Is it essentially viewed as a morally neutral act whose morality depends upon content, context, and circumstances? Prudential judgment is needed. So, base sa pahayag sa isang theologian, si Matt Fradd, na itong ceremonial law na bawal ang tattoo sa Old Testament, it is a ceremonial law. Dahil ceremonial law ito sa mga Hudyo, we are not binding to follow the ceremonial law. Dahil we are Christian. So, dahil hindi tayo mga Hudyo, we are not obliged to follow the ceremonial law of the Jew. So, yan po ang kanyang explanation. Sabi niya, there is nothing inherent immoral about a Catholic having a tattoo or a piercing. So, kita niyo mga kaibigan, wala tayong specific na teaching patungkol dyan. What would make those things immoral? Kailan po ito maging immoral at hindi naaayon sa simbahan kung ang content nito, ang message nito, ang purpose nito is immoral. What message am I trying to send through this action? Motivation, context, content, circumstances. So we need prudential judgment sa every time na magpatato ang isang tao. Kung magpagtato ka, siguraduhin na hindi yan contrary sa moral teaching ng simbahan. At sabi niya, pinatuloy niya ang pag-elaborate nito. Atin mo nang mabasahin, Kapuntos na Rhea. Ito po ang karugtong. But if you decide to get a tattoo, consider the following. First, the images should not be immoral, such as sexually explicit, satanic, or in any way opposed to the truths and teaching of Christianity. So yun po ang una. Dapat yung images should not be immoral, sexually explicit or satanic na mga symbols or any way opposed to the truths and teachings of Christianity. Dapat kung magpatato ka, dapat hindi yan opposed to the Christian truth. Pangalawa Pangalawa po,
Be prudent. While mom is probably a safe bet, tattooing your current girlfriend's name on your arm probably isn't. So be prudent, no? Kung sino ang ilagay mo sa iyong katawan. Mas safety kung pangalan ng mama mo o pangalan ng lula mo, no? Yung pangalan ng girlfriend nyo, yan, hindi magkahiwalay kayo, no? Delikado. O mukha ng girlfriend or boyfriend mo, no? Ang inilagay mo, no? Delikado. So be prudent kung ano o sino ang ilagay mo sa iyong katawan. Pero dapat natin malaman na meron tayong tatak, indelible na tatak, na dapat natin, yun ang pagtuunan natin ng pansin. Meron pala tayong indelible mark na ating natanggap sa panahon na tayo ay napinyagan. Atin mo nang babasahin ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Ito po ang nakasulat dito sa Ephesians chapter 4 verse 30. And do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark of ownership on you, a guarantee that the day will come when God will set you free. For the Spirit is God's mark of ownership on you. So ito pala ang tatak ng Diyos na tayo ay pagmamay-ari na niya. So indelible mark na ito. At atin mo na ipagpatuloy ang kadugtong o related na pahayag ni Apostol Pablo patungkol dito. Ito naman po ang nakasulat dito sa Efeso chapter 1 verse 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, ang kaloob natin ay ang banal na Espiritu. Ito po ang tatak na hindi mabura. At dapat tayo ay kontento sa tatak na ginawa ng Diyos sa ating lahat. Yan po ang punto por punto na sagot natin sa magandang katanungan. Fight ni Maria, tatak safety with a humble heart. Mabuti na lang merong punto por punto para Katoliko ay hindi na matunto. Kung ang topic na tungkol sa purgatorio, kukutyain nilang mga Katoliko. Kung may tanong kayo, huwag doon kay Soriano, dito lang kayo kay Father Gitgano para maliwanagan tungkol sa ating simbahan. Walang-wala na tayong pag-alinlangan, punta na tayo sa simbahan.